Ikadalawampung kabanata. Ang pagpunta ni Pablo sa Macedonia at Gresya. Na matapos na ang gulo, ipinatawag ni Pablo ang mga tagasunod ni Jesus. Pinayuhan niya sila na magpakatatag, at pagkatapos niyang magpaalam sa kanila, pumunta siya sa Macedonia. Maraming lugar ang kanyang pinuntahan sa Macedonia, at pinalakas niya ang loob ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng pangangaral sa kanila. Pagkatapos pumunta siya sa Gresya at nanatili siya roon ng 3 buwan. Nang bibiyahe na sana siya papuntang Syria, nalaman niya ang plano ng mga Hudyo na patayin siya. Kaya nagpasya siyang bumalik at sa Macedonia dumaan. Sumama sa kanya si Sopater na taga Berea na anak ni Pyrrhus, sina Aristarchus at Secundus na mga taga Thessalonica, si Gaius na taga Derbe, si Timoteo, at sina Tychicus at Trophimus na mga taga-Asya. Pagdating namin sa Filipos, nauna sila sa amin sa Troas at doon nila kami hinintay. Pinalampas muna namin ang pista ng tinapay na walang pampaalsa bago kami bumiyahe galing sa Filipos. 5 araw ang biyahe namin at nagkita kaming muli sa Troas. Nanatili kami roon ng 7 araw. Ang huling pagdalaw ni Pablo sa Troas. Nang Sabado ng gabi, nagtipon kami sa paghahati-hati ng tinapay. At dahil bibiyahe si Pablo kinabukasan, nangaral siya hanggang hating gabi. Maraming ilaw sa itaas ng silid na pinagtitipunan namin. May isang binata roon na ang pangalan ay Eutychus, na nakaupo sa bintana. At dahil sa haba ng pagsasalita ni Pablo, inantok siya at nakatulog ng mahimbing. At nahulog siya sa bintana mula sa pangatlong palapag. Patay na siya ng buhatin nila. Pero bumaba si Pablo at dinapaan niya si Eutychus at niyakap. Sinabi niya sa mga tao, "Huwag kayong mag-alala, buhay siya." At bumalik si Pablo sa itaas, hinati-hati ang tinapay at kumain. Pagkatapos nangaral pa siya hanggang madaling araw, at saka siya umalis. Ang binatang nahulog ay iniuwi nilang buhay, at lubos silang natuwa. Mula sa Troas papuntang Miletus. Sumakay kami ng barko papuntang Assos. Doon namin tatagpuin si Pablo, dahil sinabi niyang maglalakad lang siya papunta roon. Nang magkita kami sa Assos, pinasakay namin siya at pumunta kami sa Mitilene. Mula sa Mitilene, tumuloy kami sa Chios, at nakarating kami roon kinabukasan. Nang sumunod na araw, nasa Samos na kami. At makaraan ng 1 pang araw ay narating namin ang Miletus. Hindi kami dumaan sa Efeso dahil ayaw ni Pablo na maggugol ng oras sa lalawigan ng Asya. Nagmamadali siya dahil gusto niyang makarating sa Jerusalem bago dumating ang araw ng Pentecostes. Ang pamamaalam ni Pablo sa mga namumuno ng iglesia sa Efeso. Habang nasa Miletus si Pablo, may pinapunta siya sa Efeso para sabihin sa mga namumuno sa iglesia na makipagkita sa kanya. Pagdating nila, sinabi ni Pablo sa kanila, "Alam ninyo kung paano akong namuhay noong kasama pa ninyo ako, mula nang dumating ako sa lalawigan ng Asya. Naglingkod ako sa Panginoon ng may kapakumbabaan at pagluha. Maraming kahirapan ang tiniis ko dahil sa masasamang balak ng mga Hudyo laban sa akin. Alam din ninyo na wala akong inilihim sa inyo sa aking pagtuturo tungkol sa mga bagay para sa inyong ikabubuti, na itinuro ko sa publiko at sa bahay-bahay. Pinaalalahanan ko ang mga Hudyo at mga hindi Hudyo na kailangan nilang magsisi sa kanilang mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos, at sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ngayon pupunta ako sa Jerusalem dahil ito ang utos ng banal na Espiritu sa akin. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ang alam ko lang, kahit saang lungsod ako pumunta, pinapaalalahanan ako ng banal na Espiritu na bilangguan at pag-uusig ang naghihintay sa akin. Pero hindi mahalaga sa akin kung ano man ang mangyari sa akin. Matapos ko lamang ang gawain na ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus na maipangaral ang magandang balita tungkol sa biyaya ng Diyos. Napuntahan ko kayong lahat sa aking pangangaral tungkol sa paghahari ng Diyos. At ngayon, alam kong hindi na tayo magkikita pang muli. Kaya sasabihin ko sa inyo ngayon, na kung mayroon sa inyo na hindi maliligtas,
wala na akong pananagutan sa Diyos, sapagkat wala akong inilihim sa inyo sa aking pagtuturo tungkol sa buong layunin at plano ng Diyos. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng mga mananampalatayang pinababantayan sa inyo ng banal na Espiritu. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na Kaniyang tinubos sa pamamagitan ng sariling dugo. Sapagkat alam kong pagkaalis ko'y may mga tagapagturo riyan na katulad ng mga lobo na papasok sa inyo at sisira sa inyong grupo. Darating din ang panahon na may magtuturo ng kasinungalingan mula mismo sa inyong grupo at ililigaw nila ang mga tagasunod ni Jesus para sila ang kanilang sundin. Kaya mag-ingat kayo at alalahanin ninyong sa loob ng 3 taon, walang tigil ko kayong pinaalalahanan araw at gabi ng may pagluha. At ngayon, ipinagkakatiwala ko kayo sa Diyos at sa Kanyang salita na tungkol sa Kanyang biyaya. Makapagpapatibay ito sa inyong pananampalataya at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan ng Diyos para sa lahat ng taong itinuring niyang sa Kanya. Hindi ko hinangad ang inyong mga kayamanan at mga damit. Alam ninyong nagtrabaho ako para matustusan ang mga pangangailangan namin ng aking mga kasamahan. Ginawa ko ito upang maipakita sa inyo na sa ganitong pagsusumikap ay matutulungan natin ang mga dukha. Lagi nating alalahanin ang sinabi ng Panginoong Hesus na mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Pagkatapos magsalita ni Pablo, sama-sama silang lumuhod at nanalangin. Umiyak silang lahat at niyakap nila si Pablo at hinalikan. Labis nilang ikinalungkot ang sinabi ni Pablo na hindi na sila magkikitang muli. Pagkatapos, inihatid nila si Pablo sa barko.